Luis Nery may matinding pasabog. Ibinunyag na dapat hindi labanan si Naoya Inoue kung si Japan gagawin ng laban. Nery at Jean Riel Casimero pareho ang napunang kay Naan Inoue. Narito ang buong kwento. Isang mainit na usapin sa mundo ng boxing ang muling pag-ungkat ni Luis Pantera Nery sa posibilidad ng rematch kontra yan kay Naoya Monster Inoue. Ngunit may malinaw na kondisyon ang Mexican fighter. Ayaw niyang gawin ang laban sa Japan. Sa isang online press conference noong September 24, inihayag ni Nery na nakatagda siyang lumaban sa October 26 laban yan kay Satapornsat ng Thailand para sa isang 10-round non-title featherweight bout sa Bishkek Arena sa Kyrgyzstan. Kasama ito sa Saiko X-Lash event na inorganisa ni dating 3 Division World Champion na si Koki Kameda at mapapanood ng libre sa Abema. Ang 30 anyos na si Nery na may kartadang 36 wins, 28 knockouts at may 2 losses ay kasalukuyang nakatuon sa featherweight division. Gayunpaman, hindi naiwasang mabanggit ang pangalan ni Naoya Inoue, ang kasalukuyang undisputed super bantamweight world champion na minsan na niyang nakaharap at tinalo siya sa isang technical knockout matapos niya itong pabagsakin sa unang round noong May 2024. Ayon kay Nery, hindi pa rin nawawala ang kagustuhan niya na makabawi kay Inoue. Kung makakakuha ko ng world title sa featherweight, nais kong magkaroon ng pagkakataon para sa isang rematch. Anya, may pagkakamali akong nagawa nung una kaming nagharap at hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko yan. Naniniwala akong kaya ko na siyang talunin sa susunod. Gayunpaman, mabilis ang idinagdag ng tinaguriang bad boy ng Mexico na kung sakaling matuloy ang laban, hindi niya ito gustong gagawin sa bansang Japan. Ipinaliwanag ni Nery na ang pangunahing dahilan ng kanyang pagtutol sa isang laban sa Japan ay hindi dahil sa pagkatalo o anumang isyu sa mga tagahanga, kundi dahil sa pisikal na paghahanda at kondisyon. Ang Japan ay napakalayo at mahirap para sa akin ang mag-adjust sa pagkain at kapaligiran. Sabi niya, hindi ito dahil natakot ako o may reklamo ako sa taga-Japan. Mahirap lang talagang makuha ang tamang kondisyon doon. Mas madali para sa akin ang maganda sa California kung saan pamilyar ako sa lahat. Sa kabila ng paliwanag na ito, malinaw din ang respeto ni Nery sa kakayahan ni Inoue. Hindi ko natalo si Inoue, hindi dahil sa kondisyon ko o dahil nasa Japan ang laban. Natalo ako dahil napakalakas niya at napakahusay. Hayag ng Mexican boxer na kilala sa agresibong estilo sa paipaglaban. Dagdag pa rito mga kwento, naniniwala si Nery na may nakikita siyang kay Naan Inoue na maaari niyang eksperimentuhan kung sakaling magharap silang muli. Anya, sa laban niya kay Cardenas, nakita ko na medyo mahina siya sa mga long reach hooks. Kung maghahanda ako ng maayos, mas malaki ang tsansang makuha ko ang panalo sa rematch. Gayunpaman, mas pinili niyang gawin ito sa Amerika o di kaya sa Mexico, kung saan magiging komportable ang kanyang training camp at makukuha ng pinakamainam na kondisyon ng katawan. Habang patuloy ang paghahanda ni Nery sa kanyang laban kay Satapornsat, nakatutok naman ang mga mata ng boxing world sa nalalapit na plano ni Inoue na magipagsagupan sa 3 Division World Champion na si Junto Nakatani sa Tokyo Dome sa susunod na Mayo. Sa isyu ng prediksyon, kapansin-pansin ang komento ni Nery. Sabi niya, sa tingin ko, mananalo si Nakatani. Napabagsak si Inoue ni Cardenas at nakita ko ang kahinaan niya sa mga boxers na may mahabang reach. Ito ay indikasyon na hindi lamang pahiganti ang nasa isip ni Nery, kundi pati na rin ang pag-aanalisa sa estilo ng mga posibleng kalaban ni Inoue sa hinaharap. At kung sakaling maabot ni Nery mga kwento ang kanyang pangarap na maging 3 Division World Champion at bumalik sa Super Bantamweight Division, inaasahan ng mga tagahanga ang isang mas matinding rematch laban kay Inoue. Subalit, malinaw na ito ay hindi mangyayari kung sa Japan muling ilalatag ang laban. Sa uli, binigyang diin ni Nery na hindi niya babaliwalain ang pagkakataong makabawi, ngunit nais siyang gawin ito sa patas na kondisyon kung saan magagamit ang pinakamainam na paghahanda. Ang pahayag na ito mga kwento ay nagbubukas ng panibagong kabanata sa kanilang tunggalian, isang laban ng isipan, estratehiya at kapangyarihan kung saan ang lokasyon ay magiging kasing halaga ng mismong laban sa ibabaw ng lona. Mga kakwento, parehong sina Luis Nery at Jean Riel Casimero ay nagkakaisa sa obserbasyon ang pangunahing kay Nani Naoya Inoue ay ang left hook. Ayon kay Nery, nakita niya ito nang pabagsakin niya at ni Ramon Cardenas si Inoue gamit ang left hook at naniniwala siyang maaari niya itong samantalahin sa rematch. Ganito rin ang pahayag ni Casimero na matagal nang pinag-aaralan ang estilo ni Inoue at nakikita ang bukas ng depensa nito sa left hook kapag umatake ng agresibo. Kaya Nani Naoya Inoue, panga.
O ako, makita na siya sa akong nauman na ma-scare na siya. Para sa kanila, ang left hook ang maaring maging susi upang mapahinto ang dominasyon ng Japanese superstar. Dahil dito, kapwa umaasa sina Nery at Casimero na kung makakaharap nila muli o sa unang pagkakataon si Inoue, ang kanyang left hook ang magiging sandatang paghandaan para masurpresa ang tinaguriang halimaw ng Japan. Seconds. Go. 30 seconds. Go. 15 seconds. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Jonathan Laurico, kay kakwentong Carlos Cruz Jr., kay kakwentong Norman Angelo, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.